Nako, eto na mga sangkay. Si Leviste nga ba ay magpapaimbestiga sa kanyang nanay na dawit mga sangkay sa listahan na inilawas niya. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood ngayon, sa lahat po ng mga solid sangkay. Okay, pag-usapan lamang po natin itong patungkol po dito sa ina na senadora ni Kong Liviste. Na ngayon, mga sangkay, dawit po sa mga insertion na yan, mga sangkay. May 1 billion po eh. Medyo malaki po yun. Kahit sinasabi po niya mga sangkay, sa kanya po yung pinakamaliit. Pero, ang bira, 1 billion yan. 1 billion yan, pare, di ba? Ang laki po niyan, mga sangkay. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, road to 2 million subscribers na po tayo. Parami po tayo ng parami dito sa YouTube. Kaya naman ano pa ang hinihintay ninyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto mga sangkay. Tingnan natin. Kasi nga po, nakaraan, eto nga po, tinanong siya. Tinanong siya ni Katon Ying. Pasensya na kayo, I have to ask this, ano? So, ang inyo pong nanay ay wala po dyan sa listahan o nandun sa listahan? Dito siya mga sangkay na corner. First time for you to ask this, and I can say, nandyan. Yun po mga sangkay, inamin ni Leviste, kasama po yung kanyang nanay. Ngayon, ito yung isa sa mga nakita po nating post, mga sangkay, na may mga nananawagan daw na magpa-imbestiga. Unahin daw po yung kanyang nanay sa investigasyon. Sabi dito mga sangkay, ang taong bayan, ang tanong ng taong bayan, bakit ngayon lang ito inilabas ni Leviste? Ang listahan, paano kung dinoktor niya ito? Dahil hindi malayong gawin niya ito. Dahil may history siya sa plagiarism sa isang university. Kaya daw po siya natanggal. Di umano. Ito po ay mga lumalabas mga sangkay ng mga impormasyon, mga chismis sa buhay ni Leviste. Hindi po natin alam kung gaano katotoo yan. Nakita ko rin po mga sangkay sa isang pahayagan, may post po nun about doon, mga sangkay, bagamat wala pong pinangalanan. Pero itong mga kababayan po natin kasi meron na pong conclusion kung sino yon. Ngayon, paano daw kung dinoktor niya po ito? Yun din yung tanong ko dyan. Kasi wala na po yung ano eh. Wala na po yung si Cabral. Diba? Paano kung may pangdudoktor na nangyari? Sabi dito, kung kailan wala na daw po si Cabral, sa kanya inilabas. Paano pa magpatunay o mapapatunayan kung totoo ang hawak niya o gawa-gawa lang niya? Actually, isa rin po yun sa naisip ko, mga sangkay. Kaya nga yung tanong ko dyan, bakit ngayon lang inilabas? Matagal na pala ito eh, di ba? Nakuha niya itong mga sangkay, medyo matagal na, buhay pa po si Cabral. Pero bakit ngayon lang? Hindi nyo ba naisip yun, mga sangkay? Bakit parang hindi inilabas? Hindi parang, talagang hindi inilabas nung buhay pa po itong si Cabral. At ngayon, na wala na po si Cabral, paano pa mapapatunayan kung ito nga ba ay lehitimo, kung ito nga ba ay talagang original o gawa-gawa na lamang o may mga dagdag bawas sa doon. Ngayon, sabi dito, ayon sa DPWH, puwersahan di umano na kinuha ito sa office ni Cabral. Ito hindi ako nagsabi. Ito po mga sangkay ay post na ayon daw po sa DPWH, puwersahan niya itong kinuha sa office ni Cabral. Kinabukasan ng incident, nag-appear si Cabral sa Senate at mayroon daw pong sugat sa daliri si Cabral. Kaya duda ang mga Pinoy dito kay Leviste dahil tingin nila puro lang ito ingay pero wala namang ibubuga sa totoong buhay. Kaya nga siya napahiya kay Ridon
Kasi palpak ang script niya. Mga sanggay. Ngayon kasi, siya po ang pinakamaingay, di ba? Siya po yung pumalit kay, sino yung nauna? Hinga, hulaan nyo kung sino yung nauna na maingay. Na isang batang kongresista rin. Si ano, di ba? Si Barzaga. Siya po yung sobrang ingay nun, mga sanggay. Ngayon, si Leviste na po yung pinakamaingay. Pero ito na. Ang taong bayan, hinihimok si Leviste na imbestigahan, unahin na imbestigahan ang kanyang nanay na mayroon din pong insertion para po sa kredibilidad niya na magsalita. Kasi kasama raw po niya, kasama dito yung kanyang nanay. Yan o. Mayabang din, DDS pala tong kaya utak nito nasa talampakan. Oh, may maraming kumukontra mga sangkay. Pero ito lang, taong bayan, no? Kaya-kayang paimbestigahan ni Leviste ang kanyang nanay. Ngayon, ito nga po, mga sangkay dito, nagsalita po si Katon Ying. Pakinggan po natin. Sariling listahan, I would like to confirm, nag-compare notes naman tayo na ang inyo pong ina, si Senator Lauren Legarda, ang may pinakamaliit nga ay 1 bilyon ang kanyang insertion. Binuking dito, 1 bilyon. Pinakamaliit yun, guys. Pero 1 bilyon. Ilang milyon yan bago naging 1 bilyon, guys. Sa 2025 budget. Yung listahan niyo po na meron din po akong kopya mula sa iba namang source ay yung BICAM, I think, insertions, di ba po? Kaya ang nasa BICAM na insertions ng senators ay mga nasa 120 billion pesos sa 2025 DPWH budget. Maka, on average, maka 5 to 6 billion per senator. At sa NEP naman, baka mga average of 1 billion lang per senator. Grabe. Pero kung ano po yung average, yung mami ko ay mas mababa po dahil Wala naman pong ano dyan eh. Yung mami ko mas mababa. Wala tayong ano dyan. Mababa o maliit. Maliit o malaki. Yung insertion, still may insertion. Baka sabihin pa po natin na 2 million lang yan. Yan nga po, mga sanggay, 1 billion. Napakalaki po niyan, mga sanggay. Though, siya po ang pinakamababa. Pero ito na lang. Bakit hindi niya unahin na imbestigahan ng kanyang ina? No? Para po talagang makontento ang lahat ng taong bayan na sumisigaw ngayon dito kay Leviste kung tinatanong nila if it's kung ito nga ba ay totoo o gawa-gawa lamang, mga sangkay. Kaya ba niyang paimbestigahan yung kanyang nanay para makita yung kanyang intention talaga sa kanyang mga ginagawa? hindi naman siya nagre-request pero parang compensation ang lumalabas ang mga insertions na to dahil kahit naman hindi ka eksperto sa flood control, pinapapili ka pa ng lugar kung saan papondo ng flood control project. Kaya parang naging normal na kung ikaw din ng gobyerno, may flood control insertion ka. Opo. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na ako'y natutuwa na kahit na nanay niyo po ang pinag-uusapan natin dito, ay hindi po kayo nagsabi na o nag-decline na sumagot. Ayan, mga sanggay. Ang tanong na lang dito, iimbestigahan ba ni Leviste yung kanyang nanay? Siyempre, involved dito. Ulitin ko, pinakamaliit, pero 1 billion po yan. Pero involved pa rin, mga sanggay. No? Kasama pa rin po sa listahan. So, kaya niya ni Kong Leviste na paimbestigahan ang kanyang nanay na isa ngayong senador. Well, ano po ang inyong opinion, mga sanggay? Ano po ang inyong mensahe na gusto nyong iparating kay Congressman Leviste? I-comment nyo po sa ibaba. Meron po tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.